Gabi Oriental Mindoro, ika-22 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, ika-32 RLEC meeting isinagawa sa lungsod. Tatlong katao huli sa magkakasunod na operasyon ng kapulisan laban sa ilegal na droga sa bayan ng Rojas. Tripulante ng Starlight natagpuang lumulutang sa dagat. At sa detalye ng ating mga balita, isinagawa ang ika-32 ang Regional Law Enforcement Coordinating Committee umaga ng ika-22 ng Hulyo na ginanap sa isang kilalang resort sa lungsod sa panguna ng chairman nito mula sa PRO Mimaropa 4B na si Police Chief Superintendent Dennis J. Peña at Vice Chairman na si DILG OIC Regional Director 4B James Padrilan katuwang ang matataas na opisyal ng may 16 na law enforcement agency ng pamahalaan. Layunin ng pagpupulong na matukoy at mabigyang solusyon ang mga suliranin at isyong napapanahon hinggil sa sitwasyon ng peace and order sa buong rehiyon. Kabilang rin dito ang pagbuo ng ilan pa ang komite na lilinang sa maayos at sistematikong pamamaraan ng pagsasakatuparan ng katahimikan at kaayusan at ang ilang resolusyon para sa proteksyon ng kapaligiran at kalikasan. Ayon kay PRO 4B Regional Director Peña, sa pamamagitan umano ng nasabing pagpupulong, maitataguyod at mapapadali ng bawat ahensya ang mga tungkulin nito sa bayan at mamamayan. Malaking tulong ito dahil nandito po ang kasapi rito sa RLEC o Regional Law Enforcement Committee ay lahat po ng mga ahensya na meron law enforcement power. Nandito yung kagaya sa Port Authority, Port Police, nandito yung NBI, at saka forestry, yung nagpapatupad ng special law. Narito po kami ngayon para mapadali ang aming trabaho bilang mga tagapagpatupad ng batas. Samantala, sa nakatakdaang amnestiya na ibababa para sa mga loose firearms, nananawagan ang nasabing opisyal na samantalahin na ito ng mga gun owner na paso na ang lisensya. Kasabay na rin ang panawagan sa mga nagnanais na mag-renew ng kanilang baril. Kapag ang baril mo na dating may lisensya ay nag-expire na, automatically magiging kang ang makaklasify yun as illegal possession of firearms. Ngayon, kailangan mai-register nyo ito ulit para sa gayon, hindi na po kayo puhulihin dahil meron kayong illegal na firearms. Kaso lang, yung may may mga prerequisite kagaya ng yung mga illegal possession o mga baril na nag-expire ang lisensya ng mga more than 2 years. More than 2 years. Pag more than 2 years na expired, ay dadaan ulit kayo sa prosesong medyo mahaba-haba, yung lahat ng proseso. Kaya mas mabuti pa kung meron kayong mga illegal firearms, kailan mag-take na kayo ng advantage. Dahil itong amnestia na ito, minsan lang dumarating. Sa huli, pasasalamat ang naging mensahe nito sa mga opisyal na nagsidalo at asahan nila ang patuloy na pagsuporta ng kapulisan sa mga programa at proyekto laban sa kriminalidad. Paalalaan niya pa ni Regional Director Peña, sa pamamagitan niya ng pagkakaisa at pagtutulungan ay di malayong maaabot ang matagumpay at matahimik na pamayanan para sa kinabukasan. Iba pa ang mga balita sa pagbabalik lamang ng TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet.
Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nitong ika-22 ng buwang kasalukuyan, nag-organisa ang Department of Education Calapan City Division ng isang pagsasanay para sa mga guro ng elementarya at sekundarya ukol sa paggamit ng basic computer operation nitong ika-22 ng buwang kasalukuyan. Ayon kay Harold Tendero, Information and Communication Technology Coordinator, layunin ng nasabing pagsasanay ang matutunan ng ilang mga guro ang paggamit ng computer, partikular ang Microsoft Office at basic internet browsing para magamit nila ito sa kanilang pagtuturo. Ang nasabing seminar ay dinaluhan ng mga guro mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Calapan na matatapos bukas ika-23 ng buwang kasalukuyan. Samantala, sa ibang balita, huli ang 3 katao sa magkakasunod na operasyon sa bayan ng Rojas, bunsod ng pinaigting na kampanya ng kapulisan at PIDEA laban sa ilegal na droga. Ika-12 ng Hulyo, natiklo ang kinilalang si Emmanuel Di Matulak Temporaza na residente ng Cabrera Street, Barangay Paklasan. Base sa intelligence report ng pinagsaning na pwersa ng bayan ng Pinamalayan at Rojas, isa di umanong pusher sa nasabing lugar ang suspect na namataan habang sakay ng isang pedicab, kung saan ito nasa kote at nakuha pag-aari nito ang heat-sealed plastic sachet na naglalamad ng white crystalline granules na pinaghihinala ang ilegal na droga. Assorted paraphernalia at isang stainless na gunting kabilang ang marked money na ginamit sa operasyon. Matapos nito, dakong alas 12:30 ng tanghali ng ika-17 ng nasabi pa ring buwan. Huli rin sa isang drug buy bust ang kinilalang si Clarice Choco Ibaez, residente ng Barangay Dangay sa nasabi pa ring bayan. Nasa kote ang naturang suspect sa aktong pagbebenta ng small heat-sealed transparent sachet na naglalaman ng white crystalline substance na pinaghihinala ang shabu, kapalit ng 300 piso sa isang nagpanggap na buyer na operatiba ng kapulisan. Ilang araw ang lumipas nitong ika-19 ng nasabi pa ring buwan nang mahuli ang kinilalang si Joreen Manuel Galario, residente ng Sitio Wawa, Barangay Paklasan, dahil pa rin sa isa pa ang buy-bust operation na pinagsanib na puwersa ng kapulisan ng Rojas MPS, Provincial Intelligence at PIDEA. Nakuha sa suspect ang 7 piraso ng heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na pinaghihinalaan pa ring shabu, isang orange lighter, isang pares ng gunting, isang live ammunition ng kalibra 45 baril, isang kawayan na ginagamit sa pagseselyo ng plastic, isang pirasong red pouch at ang ginamit na marked money. Dinala naman ang lahat ng nakuhang ebidensya sa Regional Crime Laboratory mula sa 3 nahuli habang inihahanda ang mga kaso laban sa mga ito. Abangan ng iba pang may init na balita sa pagbabalik lamang ng TVNet Newsline. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4 milyong piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na
Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop.